Magandang gabi po sa inyong lahat. Masarap po ang libre. Masarap ang libre. Sa katunayan, aminin natin, libre po yung lagi nating hinahanap. Libre yung lagi natin pinakahihintay. Kapag merong may birthday, ang laging udyok ng mga tao, manlibre ka naman. Kapag merong nakapasa sa board exam, sa panahon ng unang sweldo, ang lagi nating paalala, magpa-burger ka naman. Kapag merong promotion o award na natanggap, ang lagi natin paalala, magpakain ka naman. Sapagkat masarap ang libre. Gusto natin makalibre. Sa ganitong diwa po natin maaaring maunawaan ang naganap sa pagitan ni Jesus at ng maraming taong sumusunod sa Kanya sa Ebanghelyo. If we're going to read between the lines, those who were following Jesus in the gospel followed Him not because they had faith in Jesus. They followed Him not because they believed in Him, but rather, it was quite unfortunate. They were following the Lord because they wanted to be fed again. Na para bagang gustong sabihin nung mga napakain ni Jesus noong nakalipas na linggo, kung inyo natatandaan, sumunod sila kay Jesus, na parang gusto nang sabihin kay Jesus, pinakain mo kami nung isang linggo, pakainin mo uli kami ngayon. Nakalibre kami nung isang linggo, manlibre ka uli. Kaya, ang bilis kagad nung tugon ni Jesus. At sigurado ako, yung tugon ni Jesus, merong sugat sa kanyang puso. Nung sinabi niyang, sumusunod kayo sa akin, hinahanap ninyo ako, sapagkat gusto niyong mabusog muli. Kaya nung kanyang paalala, maghanap ng pagkaing hindi nauubos. Sikapin matagpuan ang pagkaing tunay na makapapawi ng inyong gutom. Bakit? Sapagkat malinaw pa sa sikat ng araw na hindi kilala ng mga sumusunod kay Jesus kung sino ang nasa kanilang harapan. The people have failed to see the sign. Alam niyo, Theology 101, sa aklat po ni San Juan, kapag po pinag-uusapan ng milagro o himala, lagi ang ginagamit ni Juan na salita, sign, tanda. Sapagkat para kay Juan, ang mga signs na ito, ang mga tandang ito, tumutukoy sa isang katotohanan. Ano iyon? Hindi lamang yung pagiging tao ni Jesus. Because these signs, which in fact are miracles, point to the divine in Jesus. At yun po yung kanilang problema. Sumusunod, hinahanap si Jesus, hindi dahil naunawaan yung tanda. Hindi dahil nakilala ang Panginoon. Sumusunod kay Jesus, bakit? Gusto uling mapalibre. Gusto uling makakain. Gusto uling mabusog. Kaya ngayong linggong ito, ano po ba yung ipinapaalala? Hindi lamang ng ating pagdiriwang, kundi ng ating mga pagbasa. Isa-isahin po natin. Sa unang pagbasa na tunghayan natin na ang mga Israelita, hindi pa man umiinit, nagtatagal, yung kanilang ugnayan ni Yahweh, ano po yung kanilang ginusto? Nagreklamo. Bakit? Kasi nagutom. Ang sabi ng mga Israelita sa unang pagbasa, mas mabuting maging alipin tayo, kesa dito, gutom naman tayo. That is why in the gospel, Jesus very quick to correct the wrong notion. It was not your ancestors who fed you in the desert. It was Yahweh. It is God who fed you, which very clearly the Israelites have failed to see. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ito rin po yung paalala po sa atin ngayong gabing ito. Alam nyo, may Facebook account po ako. At ginagamit ko po yung Facebook ko sa dalawang bagay lamang. Una, kapag meron po akong reflection na gustong ibahagi, na alam kong naantig yung aking kalooban. Yung pangalawa naman, gagamitin ko yung Facebook ko kapag meron po akong mga announcements
na ibig kong ipaalam o ipabigay sa mga tao. Tabi-tabi po, tabi-tabi. Marami pong pagkakataon, nakita ko po sa Facebook, no? Magpo-post yung mga tao, feeling blessed. Feeling blessed. Kasunod po ng mga linyang yon, kapag kumakain sa labas, feeling blessed. Kasunod po ng linyang yon, kapag nakasakay sa isang magandang sasakyan, feeling blessed. What is so problematic with that line? Na ang tingin lamang doon sa pagpapala, nakabatay sa pakiramdam. Nakabatay sa feelings. I do not know if you have already encountered. May problema, ang picture niya, nagugutom siya, maglalagay ba siya ng feeling blessed? Of course not. Sapagkat ang tingin natin sa biyaya ay nakabatay doon sa ating pakiramdam. Kaya kapag hindi maganda yung pakiramdam, ang tingin doon sa isang bagay, hindi yan biyaya. At yun po yung problema ng mga Israelita sa unang pagbasa. Mas ginusto nilang maging alipin kaysa sumunod sa kanilang tipanan kay Yahweh. Bakit? Dahil nagutom. Hindi ba sa maraming pagkakataon ng ating buhay, ganyan din po tayo? Mas pipiliin natin gumawa ng kasalanan kaysa manindigan sa katotohanan, sapagkat yun ang pakiramdam natin. Mas pipiliin po natin mag-post ng hindi maganda sa Facebook sa pinakatwiran natin, bakit? Post ko to. Kaya alam niyo, uulit-ulitin ko, bilang inyong kura paroko, isang bagay po yung palagi kong binabantayan. Ano po yun? Paano ba makipag-ugnay sa kapwa ang taong ito? Kung madali para sa iyo ang manira sa Facebook, gamit ang iyong account, kawawa ka. Sapagkat gagamitin mo ang Facebook, upang makapanakit ng kapwa. Mga kapitbahay natin yan. At yun po yung unang paalala sa atin ng ating mga pagbasa. Ang mga Israelita, feeling blessed lamang, kaya hindi nakilala ang tagapagbigay ng kanilang pagpapala. Nakakatawa po talaga yung bayang Israel dahil lang sa kawalan ng pagkain, mas ginusto nilang magpaalipin. But in spite of all this, God is still gracious. What happened? He sent manna in the desert. Na para bagang gusto sabihin ng Diyos, kahit matigas ang ulo nyo, bubusugin ko pa rin kayo. Kahit hindi nyo alam kung saan galing yung biyaya, hindi ko kakalimutan ang ating tipanan, kayo ang aking bayan, ako ang inyong Panginoon. Ganon din naman sa ating pangalawang pagbasa. Ano pong sabi sa atin ni San Pablo? Ang Panginoon, lagi tayong sinusurpresa. Alam niyo, isang bagay po yung hanggang ngayon, kahit pari na ako, talagang nauunawaan ko sapagkat inaral sa theology. Pero isang bagay po talagang hindi kayang arukin ng ating mga pangunawa. Ano po iyon? Ang Diyos, napakataas, pero piniling maging tao. At nung naging tao naman, piniling magpakababa. At nung piniling magpakababa, ngayon naman, ibinibigay ang sarili, hindi lamang bilang Diyos, hindi bilang tao, kundi bilang isang tinapay. That is why God surprises us every time in our lives. But the point is, do we have the eyes of faith to see beyond, to see clearly, it is God's. Ang Panginoon iyon. Nung isang araw, kagabi, napanood ko po, yung winning moment ni Carlos Yulo. At natuwa ako doon sa winning moment, hindi lamang nakapag-uwi siya ng unang ginto para sa Pilipinas, pero nakakatuwa yung kanyang gesture. Nung pong nalaman niyang he scored 15.0, nakita niyo yung kanyang reaksyon? Tumuro, gamit ang kanyang daliri, patungo sa langit, pataas. It is as if Carlos Yulo was telling the whole world, it is not I, but God's. It is not because I am strong, but God is faithful. Ngayon po, tatanungin ko po kayo, bakit po ba sa atin dito, nagsisimba tayo pag-araw ng linggo? Malamang yung iba sasabihin, Father, nakasanayan na po.
Talagang bahagi po ng aming pamilya. Ang schedule sa pamilya, pag linggo, magsimba. Tama naman. Bakit yung sa iba, nagsisimba pag araw ng linggo? Father, para po magpasalamat. Ang dami po naming biyayang natatanggap. Yung sa iba naman, ba't ka nagsisimba pag araw ng linggo? Kasi Father, meron po akong hinihingi sa Diyos. Inilalapit ko po sa panalangin. Pero ano po ba yung sagot na hinahanap sa atin? Hindi ko po sinasabing mali yung mga sagot na ibinibigay natin. Pero kung ang Diyos ang tatanungin, parang gustong sabihin sa atin ng Diyos, ang gusto ko, kailanganin mo din ako. Yung para bagang, kailan ba tayo huling nakaranas ng sobrang pagkagutom at naisip nating magsisimba ako? Kailan po ba yung huling pagkakataon na sobrang nauhaw tayo at ang naging tugon sa ating pagkauhaw, magsisimba ako? Kaya nga po siguro, tabi-tabi po, marami nagsisimba sa ating parokya, pero kung titignan po natin yung ating populasyon, kakaunti pa po ito. Meron po tayong 17 barangay. Ang basa ko, hindi naman dahil sila yung masamang tao. Ang basa ko, baka hindi sila nagsisimba, hindi pa nakakaranas ng tunay na gutom na hinahanap nila. Baka kaya siguro hindi pa nagsisimba, kasi kagaya ng mga nasa pangalawang pagbasa, ang kanilang bawat tagumpay at biyaya natatamasa, dahil sa akin naman ito. Nagpagod naman ako. Hindi naman ako nagnakaw. Nagtrabaho naman ako. Kaya alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, isang paalala, kayo po ay naririto sa simbahan, hindi dahil tayo po ang pinakamabait. Tayo po ay nagsimba, hindi dahil tayo po yung pinakabanal. Tayo po ay naririto sapagkat tayo yung may pinakamatinding uhaw. Tayo may pinakamatinding gutom, natanggap natin sa ating sarili, sa Diyos ko lamang matatagpuan. Kung tutuusin, mamaya sa komunyon, hindi naman rin nakakabusog yung gaganitong kapirasong tinapay. Kung tutuusin, mamaya sa pagpila, hindi naman talaga pwedeng punan yung kumakalam na tiyan. Pero ano po ba ang ginagawa sa atin ng Eucharistia? Simple po lamang. Sa Eucharistia, hindi lamang tayo ang lumalapit sa Diyos. Sa misa, si Jesus ang lumalapit sa atin. Nung isang araw, nakwento ko na to, sa ibang misa, nag-bless po ako ng bahay. No? Dito lang sa tabi-tabi. No? Sabi ko po doon sa may-ari ng bahay, sabi ko, bagong lipat ho ba kayo? Normally, nagpapabless ng bahay dahil bagong lipat, bagong gawa. It turned out, kaya pala nagpa-bless, kasi Father, may nagpapakita po dito eh. Sabi ko, ano oras ho ba kayo nagsisimba? Ay, Father, lahat ng TV dito bukas pag may misa ho kayo. Hindi po. Ano oras po kayo nagsisimba? Tayo po may 7:00 po ng umaga pag linggo. Sabi sa akin nung tatay, mas maaga ho ako sa inyo, sabi niya. Ako po, 6:00 pa lang yung misa. Well, obviously, he's referring to a different mass. Kasi tayo 7:00, siya 6:00. 3 TV yung bukas. Nag-o-online. Samantalang isang tumbling lang ang layo sa simbahan. Pag ganun po, aminin ko po sa inyo, although alam kong isang pagkakataon yun para po makatekais, makapag-imbita, mapaalalahanan, alam nyo, mas hindi ko po siya pipilitin. Una, matanda na po yung kausap ko, ayoko makipag-away. Pangalawa, bahay naman nila yon, baka palayasin ako. Kaya ang sabi ko lang po, alam niyo, ano po yung pinagkaiba ng misa sa TV, sa online, at misa sa loob ng simbahan. Sa online, kayo po ang lumalapit sa Diyos. Pero sa misa, sa simbahan, ang Diyos ang lalapit sa iyo. Hindi ko alam kung naunawaan niyo po ito. Mantakin po ninyo, yung Diyos na ating nilalapitan, siya rin Diyos na papasok sa ating kalooban. Yung Diyos na ating pinagdadasalan, siya rin Diyos na pipiliin maging tinapay upang maging bahagi ng ating buong kalooban. How is that?
Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, hindi po madaling maunawaan na si Jesus ay tinapay ng ating buhay. Sapagkat sa pagbibigay niya ng kanyang sarili, dito sa ating pagpipira-piraso ng tinapay, no? Muli niyang binubusog, muli niyang pinupunan yung bawat pagkagutom at ating bawat pagkauhaw. Kaya nga siguro ngayon magandang tanong po, ano po ba yung mga pagkauhaw nating nararanasan? Ano po ba yung mga bawat pagkagutom na ating pinagdaraanan? Hindi lamang yung simpleng kayang sagutin ng pagkain na 3 beses isang araw. Hindi lamang ito isang simpleng paglagok ng 1 litrong malamig na soft drinks, kundi yung tinatawag natin existential hunger. In philosophy, kapag sinabing existential, yung mas malalim, yung mas may diin, yung mas may dating. Kasi kumain ka naman ngayon, mabubusog ka naman, pero magpapatuloy pa rin yung pagkagutom sapagkat hindi naman tayo natugunan yung pagkagutom ng malaliman. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ano ang hamon ng bawat misa na ating inaatinan? Simple po lamang. Kapag sinasabi ko po sa misa sa Ingles, tapos na ang misa, sasabihin ko, the Mass is ended. Kasunod nun, your mission begins. Na sa aking pakiwari, ang misa hindi magtatapos. Hindi magtatapos sa 4 na sulok ng ating simbahan. Sapagkat sa bawat pagkatapos ng ating pagdiriwang, simula ng misyon ng bawat nabusog at napakain. Kaya ano po yung misyong iyon? Dahil tinanggap si Jesus, maging kamukha ni Jesus. Dahil tinanggap ang Diyos, dapat maging kagaya ng Diyos. Yung mga magulang pong naririto, o kahit pa po yung mga teenager, yung mga may edad, aayon kayo sa akin kapag sinabi ko na yung mga kabataan natin ngayon, yung mga anak po ninyo, hindi na po sila nakikinig po sa atin. At totoo naman po yan. Hindi man sila patuloy nakikinig sa atin, pero isang bagay po, yung ibig kong siguraduhin sa inyo. Hindi man nakikinig yung ating mga anak, hindi man sila nakikinig sa ating bawat sinasabi, pero patuloy silang nagmamatsyag. Lagi nilang pinapanood, ano bang ginagawa ng tatay ko? Paano ba umakto yung nanay ko? Kaninang umaga, natuwa po talaga ako. I think the teacher in me, meron po tayong kapitbahay na bata dyan. Batang lalaki. Hindi ko na alam yung pangalan niya. Pag nakita po ko noon, magbe-bless po sa akin. Humiwalay dun sa kanyang nanay, nagpatiuna para mag-bless. Yung nanay, dead mom. Eh sabi ko po doon sa nanay, anak ho ninyo. Sabi ko, tunay na hawak ng mga bata ang susi ng langit. Sabi ko, ako po si Father Herbert. Kaya yung mga bata po dito, mas maraming bata yung nakakakilala kay Father kaysa sa mga matatanda. Gusto ko na lamang isipin yung mga matatanda, mahiyain yan. Yung nakapagtitigan ka na, pero ihiwas yung mata, parang hindi ka nakita. Please don't get me wrong, hindi na po ako sobrang dapat pansinin. Hindi po. Isang bagay po yung ibig kong ituro. Yung pagbati, wala hong bayad yon ha. Yung pagsimpleng-simpleng pagsabi ng magandang umaga, yung kinakailangan mataas ang ating pinag-aralan. Subalit nakalulungkot minsan, hindi pa kayang magawa. Kaya tunay na mga bata po ang siyang magtuturo sa atin, paano ba maging matanda? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mamaya, muli po kayong pipila at tatanggapin si Jesus sa komunyon. Mamaya habang nakapila po kayo, aanyayahan ko po kayo, isang bagay po ilapit natin sa Kanya. Sabihin natin kay Jesus, Panginoon, heto na naman ako, lalapit at tatanggapin ko kayo. Pagkalooban niyo po ako ng isang biyaya. At ano po yung biyayang iyon? Yung biyayang makita ang presensya mo kahit pa sa kapirasong tinapay na ito. Kapag sinabi po ng pari mamaya, ang katawan ni Kristo, ang sagot natin, hindi naman sure, hindi naman alright. Ang sagot natin, Amen. Ibig sabihin, naniniwala tayong tatanggapin natin, hindi lamang simpleng apa,
Hindi lamang ordinaryong tinapay. Ang tinatanggap natin, si Jesus, ang tinapay ng buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, muli, mamaya sasabihin ko, the Mass is ended. Now, your mission begins. Amen.